sinabi mo na yung pera ng bayan. Oh. Di sisimulan ko na sa pera ng bayan, 'di ba? Kasi ang ano ba yung pinakang magpapakita kung yumayaman talaga yung mga taong nakaupo sa gobyerno? Syempre yung SALN, yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, malinaw na batayan kung ano ba, dumami ba ang kita ng opisyal ng gobyerno na ito ngayong taon o hindi. Kaya magandang hakbang din yung ginawa ng ombudsman na finally bibigyan uli ng access para dun sa SALN ng mga opisyal ng gobyerno dahil kung matatandaan po natin, nung si Samuel Martires po ang nakaupo, pinagbawalan niya na buksan ng SALN ng mga officials ng gobyerno, partikular ang Pangulo ng Pilipinas during the time of Duterte, na ipakita to sa publiko, which is malayong-malayo kasi yung sinundan niyang Pangulo, former President Noynoy Aquino, sabi nga namin ni Juvie, automatic Bukas na bukas pagka-file naman. ng SALN, may kopya na rin yung media, so naire-report na rin agad sa lahat. Not just the President, but all cabinet secretaries, pati yung mga Senate reporters na bibigyan ng kopya ng mga SALN ng senador. So kikita mo doon kung sino yung yumayaman at kung sino yung tama lang. Okay? So dahil nga po dito sa kautusan ng ombudsman, hininga namin kanina ng pahayag si PBBM kung ano bang tingin niya dito na bubuksan ulit ang SALN sa kung sino ang humihingi ng kopya. Ito po ang tugon siya ni PBBM. We'll follow the new rules. We'll follow the old rules. These old rules were suspended in the last administration, where the SALN was, it was much easier to get a copy of the SALN and to examine it. And I was quite surprised to find out when I first came into office that that was no longer the case, that it was almost impossible, in fact, to get a copy of a people's SALN. And so we are just going back to the old procedure. And we will follow that, whatever happens. My SALN it will be available to whoever would like to, kung hingiin sa akin ng ICI, di siyempre bibigay ko. Kung hingiin sa akin ng ombudsman, bibigay namin. Okay. Ayun. Sige. Alam ko marami pa sinabi sa inyo, Maseno. Pero ipapasok ko na doon yung SALN talk natin. Ano? Sige. Sinabi niya, ready siya na ipamigay. Yes. Hinintay natin yung ibang mga opisyal na kasing taas niya na magsabi rin nun. Pero sa Senate, nagsalita na doon si Senator Robin Hood Padilla. At isa siya rin. Ano? In all fairness, kahit lagi natin siya pinupuna rito, kapag may mga sinasabing medyo hindi na kailangan itama, well, dito, tama siya, nasasabihin na siya ay willing ilabas din yung SALN niya. Okay yun. And why That's not? good. Okay yun. Ayan, nasabi, katulad ng aking talumpati. Ano, Chiki? Katulad ng aking talumpati sa plenaryo ng Senado patungkol sa freedom of information. Ngayon, maglabasan ng SALN. Tanggapin ng Senado ang hamon ng bagong ombudsman. Unahin nyo na po ilabas yung sakin. Sabi po yan ni Senator Robin Hood Padilla. Okay. Pero syempre, yan ay parang general na po niya sinabi yan. Ito yung isisingit ko po dyan, para sa impormasyon po ng iba. Actually, parang nga ito sa media ng mga gusto humingi ng SALN. Pero parang general kasi yung term na parang gusto natin sabihin na lahat kay Ginoong Remulla natin kukunin yung SALN. Hindi po. Hindi po. Kapag ka po sa ombudsman, sa office po at tanggapan ni Ginoong Remulla, doon po ay presidente, vice-presidente, pati constitutional officials. Okay. Kapag ka po katulad ni Robin Hood Padilla na senador, sa Secretary of the Senate kapipila para kumuha ng SALN. Kapag ka naman mga congressman, like kung gusto nyo kunin yung kay Zaldico at saka kay Romualdez, sa Secretary General ng House of Representatives. Tapos kapag ka naman sa Supreme Court Justices, sa Clerk of Court po kukunin yan. Tapos, yung iba pa pong mga kawani ng gobyerno, may kanya-kanya rin silang repository or kung saan ibinabagsak ang mga SALN. Mga kapatid, so ganun po ang proseso. Media lang ba pwede mag-request? Hindi, kahit taong Kahit bayan sino. pwede. So kumbaga, lumalabas kung ano yung ginawa ng ombudsman sa office po ni Ginoong Remulla, ito'y panimula para sumunod yung ibang mga tanggapan. Parang anong reason ni SecGen ng House of Representatives kung hindi niya gagawin? Ginawa na nga ng ombudsman. Ano ang reason ng Secretary of the Senate kung hindi rin niya gagawin? So dapat sumunod sila dahil yan ang gusto ng tao. At sinabi na natin kagabi, di ba, Chiki,
na merong mga nasa batas, yung mga articles ng ating konstitusyon na sinasabi ang need for SALN na maging transparent. Yun. Nasa batas po yan. Oo. Kundi lang po dahil dun sa naging order po ni former ombudsman, di sana talagang lahat yan hanggang ngayon ay transparent. Oo. Okay? Talaga naman. Yun po.